Mapagpalang araw po mga kapams. Karating ko lang galing palengke. Dito po magluluto tayo, no? Samahan nyo ako. Magluluto tayo ng tinolang manok para makahigop-higop po ng sabaw silab. Anyway, ito na po yung GoPro natin, ano, gamit na natin. Ito po yung manok. Nakapag-slice na rin po ako ng mga ricado. Tapos the meantime, nag-lilis po tayo ng papaya. Yung papaya po, after na slicing at balatan, kinukusos po yung loob nan. Kasi minsan dyan ang makati. Para mawala po yung kati ng papaya natin. Malinis po siya. Yan po, oh. Kinukuskus yan. Kasi dyan yung mga dagta yata yan. Stay. Yan po, yan po. Ito po yung magiging first upload natin sa GoPro. At papakita ko sa inyo yung paano tayo magluto ng tinola. Request po nila, masama pa pakiramdam. Nung nakaraan na pumunta kami kay Nanay Marita, pinilit lang po niya yun. Pero gusto rin niya makita talaga si Nanay Marita kasi nag-aalala din siya. Ngayon, nandun, nakahiga na naman. Sana kumaling na. Po, kinukusos po natin papaya para mawala po yung kati-kati. Kasi may tendency po makati yan pagka hindi nalinis. After nyan, slice na po natin pang tinola. Ang papaya po rito sa metro, hindi pareho sa sa probinsya na ang lalaki. Dito ang liliit po, parang mga bubot pa naman yata ito. Sa probinsya, pag ganito kayo liit, di pa natin kinukuha, no? Pinipili natin yung malaki. Yan po. Na-slice na yung papaya natin. Mayroon tubig. Tapos ngayon, ano pa natin yung may pa tayo, dahon ng sili. Dalawang balot po kinuha natin. Tsaka malunggay para sabaw po. Maglinis po tayo ng yan. Sili, malunggay. Pasensya na po kayo sa bahay mga kapams, magulo. Wala Ayan pa naman isa. Linis tayo ng malunggay. Ito po pang sahog natin sa tinola para may kayo po ng sabaw si Ate LV para makabawi po ng lakas. Yan na po, akin lahat ngayon. Pero sige lang, yan talaga buhay. Kaya kita nyo po nakarating pa siya kina Thinking Body, po, nakasama pa rin siya doon. Pero doon medyo nakakaramdam na po siya. Nung kami kina Thinking Body, nakakaramdam na siya na parang bigat ang ulo niya. Wala, hindi mapigil. Kahit masama pakiramdam, gusto sumama. Kasi nga po, yun, gusto niya makita si Nanay Marita kasi sa pag-aalala rin. Hindi pa po, bagyo-bagyo. Palabas na po si Karina na bagyo. Yung kasunod naman po si Dindo. At may kasunod pa naman, may kasunod din po si Dindo.
Bali, 3 bagyo ito mga kapams na makakasunod. Mag-ingat po tayong lahat. Ano nga po, pag lumalabas tayo ng bahay, ingat-ingat po, maging mapagmasid sa palibot. Kung hindi naman po kinakailangan lumabas, mag-stay lang po tayo sa bahay natin. Kung mas nakakawawa po yung mga inabot ng baha ang mga kabahayan. Nakikita po natin sa mga balita, yung iba nasa bubong na po ng bahay kasi napuno na ng tubig baha yung bahay nila. Kawawa po mga kababayan natin. Sana may magawa sana tayong mas malaking tulong sana magawa natin. Kung may kakayahan lang sana tayo mga kapams, hindi natin hahayaan na di tayo makapagpaabot ng tulong sa kanila, ano po. Pero batid yun naman po ang kalagayan natin. Mahirap lang din po kami. Pinagpapasalamat na rin po namin na may mga kapams po tayo na nakikita ang kalagayan namin na taos puso at bukas palad na nagpapaabot ng pagmamahal na para sa amin. Tulad po na ito, may GoPro po tayo na gagamit. At sa mga kababayan natin, pang spread love, tumutulong po kayo mga kapams. Maraming salamat po. At syempre sa mga viewers po natin, subscribers na hindi nag-skip ng ads, yung pag-i-skip ng ads mga kapams, ang laking bagay niyan. Maraming salamat po kung hindi kayo nag-i-skip ng ads, ano po. Simpleng bagay pero malaki po ang naitutulong sa channel po natin sa panonood ng mga videos natin na tinatapos po talaga. Nagka-count po yan as views siyempre, at nabibilang po ni YouTube yan kung ilan ang views natin. Sa totoo po, makikita nyo naman po sa mga views natin kung gaano lang karami ang views natin, ano po. Kaya kung tutuusin, wala po tayong rito revenue na inaasahan na ganun kalaki, ano po. Pero sana patuloy po nating i-share. Sana mas dumami pa po tayo mga kapams na nanonood ng mga videos natin, no, sa LV Vlogs family. At pinapangako naman po namin, hindi kami titigil sa paghatid ng love, spread love at good vibes araw-araw. Na po syempre, pareho-pareho tayong, lalo na sa mga katulad nating mga OFW, batid po namin ang hirap ng kalooban ng isang OFW. Minsan ako po sa sarili ko, no, may mga times na di mo na lang mamalayan, tumutulo na pa rin yung luha mo, gusto mong umuwi, namimiss mo ang Pilipinas, pero wala kang magawa. Kung nangyayari po yan, yung homesick na tinatawag, lalaki man o babae, nangyayari po yan. Kaya gaano ka nakatagal sa abroad, may time talaga na mararamdaman mo yan. Ako nga po, kulang-kulang 10 years ako sa Saudi, pero may times pa rin talaga na mararamdaman mo yung homesick, gusto mong umuwi. Hindi mo talaga may iwasan yun. Siyempre, taga rito tayo sa Pilipinas. Kaya pag nasa labas ka po ng bansa, makakita ka ng mga kabayan. Alam ng mga OFW nating mga kapams yan na makikita ka ng kabayan, napakasarap sa pakiramdam. Napakasarap makipagkwentuhan. Kasi nga po, doon mo na ilalabas yung pagiging sabik mo sa ating bansa. Parang gumagaan ang loob mo. May nakita kang kabayan. Ang sarap sa pakiramdam, lalo pag sa Filipino community, Philippine supermarket, na gano'n, sa mga sa Saudi kasi ako, sa Balad, sa Bata, gano'n, mga Pilipino, ang dami. At nakakataba ng puso na pati yung mga nagtitinda minsan sa palengke, marunong na magtagalog. Yun nga lang,
karamihan sa unang natutunan ng ibang lahi kalokohan na Tagalog. So yun po mga kapams, na malapit na matapos itong natin malunggay. Ano po, igigisa ko to. Igigisa ko yung manok muna. Actually dati sa probinsya ko din kami nagigisa nito yata. Paglaga, diretso na sabaw, tapos pakuluan, tapos mga rekado, gano'n lang sa probinsya. Sa bagay, mga native naman kasi doon sa amin, kaya malasa talaga ang native. Unlike dito, yung mga manok dito na cultured, kaya kailangan mo siyang igisa yata. Kasi pagdating ko rin sa Manila, gano'n na talaga nakita kong ginagawa, ginigisa talaga. Yan po, ano na pa tayo, maggigisa. Gisa tayo ng manok. Pwede tayo ng ano. May nakakapansin nga po sa mga gamit namin, mga lutuan namin, mga ano na. Wala po na ganun talaga buhay. Magtsaga-tsaga kung ano meron, magtiis. Sige lang po, makakaraos din na. Dati ang panahon, makakabili rin tayo ng mga gamit natin sa pagluluto. Kung sa kasi itong kasirola namin na ito, mga kapams, butas yan. Inano ko na lang yan, tinapalan ko. May nabili sa palengke na pantapal. Tinapalan ko lang po yan. Asan na? Butas to ayun po. Ano, butas yan. Tinapalan ko na lang po. Pati yung pero okay lang po. Sanay na tayo sa ganyan, no? Kaya sa probinsya kasi hindi naman kami mayaman, mga kapams, mahirap lang kami. May times nga noon na sa pagkabata ko, asin at mantika inuulam mas madalas. Tapos pag medyo meron makakapag talubos ng saluyot si mama, ipapaksiw. Pag meron pag mamili ng rekado, ibig sabihin nun, kasi hindi naman lagi na mayroon kami mga may pananim na mga lalo na sa rekado. Kasi ang tinatanim namin na dati, mga watermelon, talong, sitaw, yung mga namin tanim, munggo, tapos palay, anyog, magkopra. Yung buhay namin sa probinsya, mga kapams. Inuna ko po yung luya. Tapos to, sibuyas tsaka bawang natira na po. Kasi mas matagal maluto yung luya. Pagbuo na natin. At yun po, isunod naman natin yung sibuyas. Kasi mas mabilis masunog yung bawang. Kaya sibuyas tayo. Yung iba po, inuuna yung bawang, luya, bawang, tapos sibuyas. Ganito inuuna iba. Pero sa akin, inuuna ko yung sibuyas kasi mabilis masunog yung bawang. Actually, pagka walang luya, sibuyas at bawang lang, inuuna po yung bawang na ilagay sa mantika pag mainit na, pag nagigisa tayo. Pero sa katagalan po, siyempre nakikita ko yung characteristics ng rekado. Napansin mo mas mabilis masunog yung bawang. Kaya hinuhuli ko na po siya ngayon. Ayan po, halo-haloin lang muna natin para maluto yung mga rekado. Ito na po siya. Luya, sibuyas, tsaka bawang. Ito mga kapams. Antay lang po natin medyo luto-luto. Saka natin ilagay yung manok. Nasa po natin yung malunggay. Saka siyempre yung manok. Malinis naman.
Dapat pala, hinugasan mo itong malunggay bago may magdidikit-dikit. Pag nabasa, didikit na siya. Nalimutan ko kasi hinugasan muna kaya na yung malunggay. Bago ko ginagawa yung tawag yan. Hinalay-himay. Gusto ko yung manok natin, hugasan bago ilagay doon. Pag niluto na yung ricado natin, lagyan na isa. Lagyan na natin yung manok. Tapos halo-haloin ko natin konti para humalo yung ricado. Para mag-simmer siya. Ay, sorry. Takpan po muna natin para mag-isa-gisa siya konti na mga kapams. Ayan po mga kapams, luto na! Ayan po, wow! Nausok! May papaya, may dahon ng sili, nilagyan ko pa ng malunggay, bango. Para pa makabawi ng lakas si Love. Love! Come here! Kain ha! So paano pa mga kapams, hanggang sa muli, salamat sa pagsama sa akin sa pagluluto natin ng tinola para kay Love. Ito, gulo po ng bahay namin. Magulo. Mga karaos din, mga kapams. Ingat po. We love you all. Spread love araw-araw. Good vibes araw-araw. Dito lang po yan sa LB Vlogs Family.